isang basong tubig. Done for today. Checking my fruits, 2 apples, 2 mangoes, and 1 orange na lang. Kailangan mag-refill. And I'll be making or cooking bulalo for today. That's from Benguet. Diba? Umabot pa. Ilang araw din yan. Dala yan ni na mama noong December 27 kung kailan nila ako sinundo. Until now, ayan pa. At meron pa tayong pang papaitan sa ref. So, this is my last bulalo na. So, papakuluan na natin po ang ating bulalo for today. O nga po pala, off ko ngayon. So, ayan, pwede tayo magluto-luto, guys. Diba? Pagka-off yan, sulitin. And magpapalit tayo ng beddings and kumot. 15:30 ang ating pagpapalit niyan. Na-over nga lang kasi naman, today is 21. Kasi bumalik ako dito ng January 2 or 3. Yun. Kaya dapat ng 15, kaya lang, yan. Ngayon lang natin masikaso kasi ngayon tayo nag-off. So, let's change na. Ang bilis niyang kumulo. Ang galing. Ang bilis niyang kumulo. So, ayan ang ating buto-buto. Gusto ko lang naman ng gulay. So, prepare na natin yung mga gulay na ilalagay natin, guys. Well, ito lang naman ang gulay na idadagdag ko. Anong tawag na ito? Repolyo at saka itong mais. Pero, bala kong hindi magkanin. Magkakanin ba tayo o hindi? Kasi kung hindi tayo magkakanin, maglalagay akong patatas. Pero, umaga naman, so magkanin tayo. Kasi marami-rami akong gagawin ngayon. So, let's put na the mais para maluto ang mais. Yun. Yan muna. At luto na ang ating bulalo. Ayan, may bawang yan, no? So, ano na ang ginagawa? Kain na po. At may kape tayo dyan. Kain na. Kain na mga ka-friendship. And we're done eating. Sarap ng pagkain. Ang ganda na ito. Ito na yung hindi paborito naman pero pinapanood ko ngayon. Philippine Shocking History. Ganda. Sa kanyang naramdaman ng mag-friend siya na annulment. My life was such a mess. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Wala nang magmamahal sa akin. Kasi separadan ako. Segundo mano. Before becoming a workaholic, I became an alcoholic. I drank day and night. I even drank during tapings. Ang gusto ko kasi masolusyonan yung feeling ko of pain and emptiness. When alcohol wasn't enough, I turned to. I felt empty. I pretended to be okay when the truth is hindi naman talaga. I was in and out of bad relationships that left me all the more wounded and broken. Dagdag pa niya. Sa isang hiwalay interview ay hindi na ni Jody na hindi illegal na gamot ang kanyang tinutukoy, kundi antidepressant. People were thinking it was siya or ko. Tapos sabi ko, siguro next time I have to be more specific because I just said I turned to. But it was anti-anxiety drugs that I turned to during those moments. Number 3, Krista Miller. Ang sexy star na si Krista Miller ay nasangkot sa illegal na gamot ng kumalat. Ang balitang dinadalaw niya daw si Ricardo Chacha Kamata. Isang convicted ng Diyos ng bawal na gamot noong 3 ng Oktubre 2014. Nakuha ng kamera ang kontra-illegal na gamot operation na isinagawa ng Quezon City Police District. Si Krista Miller ay inaresto matapos magbenta ng nagkakahalagang 3,000 pisong halaga ng bato sa isang polis na nagpapanggap na buyer. Siya din ang itinuturong dahilan ng pagtumulan ng kasama artista na si Cesar Montano at Sunshine Cruz. Number 4, Sabrina M. Ang dating sexy starlet na si Sabrina M. o Karen Palacios sa totoong buhay ay ang kauna-unahang celebrity na naaresto ng Quezon City Police sa ilalim ng administrasyong Duterte noong 25 ng Setyembre 2016. Inaresto si Sabrina M. matapos makabili ng 6,000 pesos worth ng ipinagbabawal na gamot ang mga undercover police sa kanyang bahay sa Napocor Village sa Barangay Pasong Tamo. Pagkatapos umulong makabili ng mga undercover police ay nakitang nagsisesyon na ang dalawang kasama nito sina Erwin Suba, San Martin at Edwin Locsin Coloma. Habang isang video naman ni Sabrina na gumagamit din ang ipinakita sa isang press briefing. Number 5, Manny Pacquiao. Ang pambansang kamaulan si Senator Manny Pacquiao ay umaming gumamit ng iba't ibang uri ng ipinagbabawal na gamot bago maging isang professional na boksingero. Ayon sa kanya ay sinusuporta niya ang kampanya ng dating Pangulong Duterte kontra sa ipinagbabawal na gamot. Sinabi ni Pacquiao na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil hindi naman siya naging dependent dito. Number 6, JM De Guzman. Taong 2014 umaming ang dating kapamilya actor na si JM De Guzman na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at kasalukuyan nagpapagamot sa rehab. Sinabi niya rin ito ang dahilan ng pakikipaghiwalay ng dating ang nobya noong 2013 na si Jessie Mendiola. Paglabas ni JM sa rehab ay panadalian silang nagkabalikan ni Jessie ngunit tuluyan ng nagkahiwalay pagdating ng 2015. Ilang saglit matapos ang kanilang pagkakahiwalay ay nagpost si JM ng misteryosong mensahe gaya ng, "Hey Dad, are you going to send me to rehab again? Some things are just none of my business. Hey Balls, I'll hold on to you very tight. Bullies become bullied. It's time." Na ikinabahala ng kanyang mga fans. Kapagitang inaresto ang multi-award winning superstar na si Nora Honor sa Los Angeles International Airport nang makita naman ng ipinagbabawal
ng gamot at babasagin na pipa ang kanyang bag. Kinukuha siya taong 2007 matapos makapagpiyansa ng $10,000. Sumunod sa anumang rehabilitation program at pagkakaroon ng negatibong test result sa ipinagbabawal na gamot. Pinawalang bisa ng korte sa Los Angeles, California ang iligal na posesyon ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Gayunpaman inamin ng dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2014 nang kinasangkot ang kaso at di umano'y paggamit ni Superstar Nora Moore ng ipinagbabawal na gamot ang naging dahilan kung bakit hindi siya isinama sa bagong batch ng mga national artist noong 2014. Mark number 9, Mark Anthony Fernandez. Ang dating matinya idol na si Mark Anthony Fernandez, anak ng batikang aktor na sina Rudy Fernandez at Alma Moreno, ay voluntaryong pumasok noong 2003 sa Bigutang Rehabilitation Center. Nagbalik siyang muli sa pag-arte taong 2005 nang marilis na siya sa rehab. Ngunit pagdating ng ikatatlo ng Oktubre 2016, ay inaresto siya dahil sa iligal na pagmamayari ng ipinagbabawal na gamot sa may Angeles, Pampanga. Matapos ang subukang takasan ng checkpoint dito, may bigat itong 1 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Sinabi niya ginagamit ito para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at ang nakuha sa kanya ay pang isang taong supply na. Ikatatlo ng Disyembre 2017, matapos ng isang taon ay nakalaya si Mark Anthony matapos ibasura ng korte ang kanyang kaso. Enero 2018, sinabi niya sa isang interview na ang unang beses niyang marehab ay dahil sa family problem. At noong 2016 naman, nang mahulihan siya ng 1 kilong dahon ay upang magamot ang kanyang bulimia. Number 10, Nino Mula. Tinagurihan bilang child wonder of the Philippines para sa mga pelikula na umani ng kritikal at komersyal na tagumpay. Siya din ang may hawak ng record ng highest paid child actor sa kasaysayan ng pelikulang Filipino. Taong 2007, nang-aresto din ng anti-illegal na gamot police operatives sa Nino Mula sa umani possession nito ng malatawas na ipinagbabawal na gamot sa loob ng isang shopping mall sa Libis, Quezon City. Nakitang hawak niya ang isang plastic na pakete na naglalaman ng illegal na bagay habang nagsasagawa ng surveillance operations sa loob ng food court sa mall. Mayo 2007, nag-plead not guilty si Nino Mula sa kaso ng illegal na pagmamayari laban sa kanya. Number 11, Francis Magalona. Ang yumaong king of Philippine rap music na si Francis Magalona naman ay inaresto noong 2001 matapos ng isang aksidente nang makitaan ito ng illegal na dahon at malatawas na ipinagbabawal na gamot at yung mga paraphernalia nito. Ayon sa mga police, nagsasagawa sila ng routine check sa area nang mamataan nilang nakapark ang itim na Honda CR-V sa gilid ng kalsada. Dito nila namataan si Francis M na nakaupo sa driver's seat at ang kasama nitong si Alfredo de los Reyes na humihit-hit ng illegal na dahon. Nang makita ang mga police ay kumaritos ito ng pagpapatakbo. Kinabol naman sila ng mga police at may isang beses na nasagi pa nito ang isang police car. Kaya napilitan ng mga ito na paputukan ang gulong ng sasakyan upang ito ay huminto. Noong 2004, napawalang bisa ang kaso laban kay Francis M at sa kasama niyang si Alfredo. Nilinaw ng judge na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang pagkakasala ng rapper. Negatibo din ang resulta ng same-day urine test ni Francis M at ng kasama nito na siyang pinasisinungalingan na naghihit-hit ang mga ito ng parehong araw. Bukod pa dito ay pumunta sa harapan ng isang pulis at hinarugog ang compartment ng sasakyan sa kabila ng protesta ni Magalona. Lumabas si Alfred at maya-maya pa ay ipinakita ng isa pang pulis ang nakarolong dahon na galing mula sa loob ng compartment. Taliwas ito sa kung paano biglang tumarabas ng takbo ang kanilang sasakyan pagkakita sa pang pulis. Karen Bordador, ang modelo at radio DJ na si Karen Bordador at nobyo nitong si Emilio Lim ay naaresto matapos sa isang buy-bust operation sa Pasig City noong Agosto 2016. Ayon sa report, tumatay na sa 3 milyong piso ang halaga ng nakuhang illegal na gamot sa kondo ng magnobyo kasama na ang mga paraphernalia sa paggamit ng mga ito, pera at money counter. Sinabi ni Karen na dumadalo lamang siya sa nobyo nang magsagawa ng operasyon ng mga otoridad. Gayunpaman, kinumpirma ng mga pulis na direktang nakuha ang ipinagbabawal na gamot mula sa modelo at radio DJ. Noong 2021, matapos ng 5 taong pagkakakulong, ay nakawalang sala si Karen at ang nobyo niya. Sa lahat ng kasong isinampas kanila, si J. Ramos. Ika-3 ng Agosto taong 2018, inaresto ng Caloocan City Police ang dating child actor na si J. Ramos sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad. Ayon sa report, nahuli sa may Tandansora, Quezon City kasama ang tulak na si Dudela Gil. Pure Foods ready to eat. Just heat and eat. Pork chunks in savory sweet sauce. Pure Foods ready to eat. Easy taste at home. Na siyang orihinal na target ng operasyon. Isang pakete ng malatawas na ipinagbabawal ng gamot na nagkakahalaga ng 500 piso ang nakumpis kay CJ. Umabing may 10 taon na siyang gumagamit ito dahil sa patong-patong na problemang personal at depresyon. Ngunit ayon sa kanya ay may 1 taon na siyang tumigil. Sabi niya, natuksonan din po ako Tumigil na po ako 1 taon na. Nagpahinga ako. 1 taon sabi ko sa sarili ko ayoko na. Tiniis ko talaga. Pero nung gabi na yun, di ko alam. Natuksonan po talaga ako. Na one time big time lang po talaga ako. Kaya ayun, nasa huli ang pagsisisi talaga. Ika 10 ng Agosto 2018, nakalabas ng kulungan si CJ matapos magbayad ng piyansa ng pagbigyan ng kanyang pamilya na maibaba ang piyansa mula sa orihinal na 200,000 pesos. Nabigyan ng pagkakataong bumalik sa showbiz si CJ nang kuhain siya ni Coco Martin sa teleseryeng Ang Probinsyano. Zaito, ang flip-top rapper na si Zaito, nakabilang din sa teleseryeng Ang Probinsyano ay naaresto noong Abril 2018 matapos maghalughog ang Cavite Police sa bahay ni Zaito sa Kawit, Cavite at makitaan nito ng hinihinalang 3 pakete ng malatawas na ipinagbabawal na gamot. Si Zaito Kamandin ay ang boses sa likod ng o plantokhang jingle ng pulisya. Itinagin ni Zaito ang pagmamayari niya ng illegal na bagay at sinasabing di sa akin yun. Naiwan ng tropa yun Di ko alam kung sino tropa. May galit sa akin at ginawa yun. Julio Diaz. Abril 2018 nang mahuli si Julio Diaz na isa rin sa mga cast ng Ang Probinsyano. Nakuhaan si Julio ng 12 gramo ng malatawas na ipinagbabawal na gamot sa isang buy-bust operation na isinagawa sa barangay Langka sa may Kawayan City. Ayon kay Vulcan Police Director Senior Superintendent Romeo Crama, inaresto si Julio at ang driver nitong si Ronald Gomez matapos nilang magbenta ng illegal na gamot sa isang undercover na police. Sa tanong ito ay kakatapos lamang ni Julio sa kanyang clinical rehabilitation para sa illegal na sangkap na inisponsoran ng kanyang kapwa-aktor na si Daniel Fernando. Angela Zamora, ang dating Star Magic teen actress na si Angela Zamora at ka-live-in partner nitong si Vladimir Bersana at 3 iba pa ay naaresto ng mga pulisya matapos sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga ito sa Bacoor City, Cavite noong ika-1 ng Hulyo 2019. Meryl Soriano. Si Meryl ay anak ng aktor at host na si Winnie Revillame kay Beck Soriano na siya namang kapatid ng Diamond Star na si Maricel Soriano. Sa isang TV interview, umamin si Meryl na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot noong kanyang kabataan. Bilang pagre-rebelde, ngunit idiniin niya na wala siyang planong balikan ito at matagal na siyang tumigil. John Regala, 1987. Sa edad na 11, unang nakatikim ng illegal na gamot ang batikang aktor at kontrabidan si John Regala. Sa isang interview niya sa Balitang Hari noong Hulyo 2016, Mag-guess the bill na naman tayo mga ka-friendship. So, ayan. Ilang plastic? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plastic. So, unahin muna natin yung kailangan ng i-ref agad. Kasi nakikita ko parang natapon na So, ito ba yun? Hindi naman. So, isang ganito. Isang fries. Sana no need to defrost daw. Try natin yan. So, yan. Tapos, ito yata yung kailangan.
So, yan lang yung laman ng isang plastic ha. Huwag kayong over. Ewan ko ba't sineparate ko. Ito nga. Kailangan na to. So, meron tayong dalawa na pork chop. Marinated pork chop. So, yan. May dalawa tayo niyan. Ilagay ko na sa ref ha. Kasi to, baka tumulo. Baka tumulo. So, meron tayo nun ha. And then, we have here ito. Ito na yung basurahan natin. Panda. Ayan tayo. Ano to? Hash brown. And then, meron ho tayong pineapple na Del Monte. Support Del Monte. Kung napanood niyo yung sa Del Monte, dami nilang pinag-aaral. Mga tauhan nila. So, tatlo niyan. Ito, bonus lang kasi. Corn kernel. Ang ating Mamacita's oyster sauce. Meron din tayong bonus na fish patties. Try ko yan, bago yan. Angel creamer na dalawa ito. Ayan. Tapos, queso. And then, meron tayong ayan, Del Monte ulit na slice. Para sa burger natin Ayan, pangatlo na yon. So, sa pang-apat, ito po ang laman ng ating pang-apat. I-check ko nga din to. Kung magkano. Ayan, yung ating coffee sticks. Ang ating pancit canton. Hindi nawawala. Para mabilisang kain, may ribisco tayo. Meron tayo isang chichirya dyan. Dalawa pala. And then, try natin itong creamer na to. Angel. Angel. And then, yung ating QP. Para sa gulay natin, lettuce. Pang-apat. So, ang ating pang-lima. So, pwede na nating i-move muna doon yun. Ayan. Pipicturean natin mamaya para makita niyo. So, yan. Lahat yan. Ayan. Sa ating pang-lima ay, ang laman po nito ay ito lang naman. Gardenia. Kasi kung makikita nyo, madami tayong palaman doon. And then, yung ating buti hindi pala nabasag. So, yung ano pa naman kanina, bigla na lang itlog. Brown egg. Tayo na, ano pa din ng bonus. So, ang huli, yung pang-anim. Tingnan natin yung pang-anim. So, iganyan ko na muna huyaan. Diba malaglag? Meron tayong, yung mga non-food to. Charmy na dalawa. Dalawang powder. Ganito. Fried powder. Kasi naglalaba pa din po tayo. Hindi lahat pinapa-laundry. And then, cream wash. Try natin to. Dalawa pala yung sabon. Mighty buy one take one. Diba? Tipid. Then, meron tayong hygienics. Tatluhan na yan. Germicidal soap. Try natin. And then, yung ating shampoo. Palmolive green muna nga tayo ngayon. And then, meron tayong ito. Para sa dandruff. So, yan lahat. So, sa tingin nyo ho, magkano ho lahat yan? So, yan po yan. Screenshot. Tapos, may dalawa po tayong marinated pork chop ha. Yun lang yung meat natin na nabili. So, yan lang lahat, mga ka-friendship. Kasi yung mga gulay natin sa palengke ako nga binibili, diba? Kaya lang, try ko lang yung fries nila, yung French cheese. Ganon. Tapos yung bonus nila na hash brown. Kasi wala sa palengke. Ready-made na. So, yan lang. Guess ulit kung magkano. Ayusin na natin to, guys. So, nahin na natin ito. Lagyan natin sa CR. Teka lang naman. Ito pala ng box yan. So, yung mga foodies muna. And yes, I am welcoming you sa The Norman Abusin Show. Kailangan po ba ako sa Facebook? Dito lang tayo sa main ko kasi wala yan. Ako nare-report. Eto mga ka-over ko.
I-follow niyo din ako. Let's go. Kumakalat po ang balita na inilabas ng Korte Suprema kay Norman Gusgusin. And yes, ang sabi nito, Francis Leo Marcos guilty sa indirect contempt dahil sa paglapastangan sa proseso ng Korte. Guilty, ibig sabihin, may record. Ibig sabihin, criminal. Guilty di ba? Guilty. Abado minsan. Guilty. Paglapastangan sa proseso ng Korte. Imagine niyo mga kahombre ko, nilalapastangan niya ang Supreme Court. Kayo pa kaya na followers at naniniwala sa kanya? Malamang Supreme Court nilalapastangan, kayo pa kaya? Sino ba? Pinakulang guilty ng Korte Suprema sa indirect contempt si Francis Leo Marcos at pinagmumulta ng 30,000 pesos dahil sa lantaran na kawalang galang sa autoridad ng Korte matapos siya maghain ng petisyon. Stop muna tayo dito sa walang galang. Mga kahombre ko, may bago sa video. Napakalapastangan talaga ng tao na ito. Dapat ang pangalan nito ay Mr. Lapastangan. Kasi imagine niyo mga kahombre ko, ha? Hanggang ngayon, nasa mentalidad pa rin siya ng mga bakoko kung saan sinasabi niya na ang mga Sri Lankan daw ay Pag-research yun, mari-research niya na isa kang mabahuhuking vlogger na nagkaroon ng subscriber. Yun ang mari-research niya. Wala siyang mari-research sa'yo na makapangyarihang pamilya ka. Hindi ka taga rito, sinilakang ka. Okay, di ba? Naglag talaga yung bird ko. Huwag kang nananakot. Sinasabi ko sa iyo nananakot ka pa huhuking ka naman. ngayon, Norman Gusgusin. Alam naman ng lahat na hindi ka makakalabas ng bansang ito. Eh, Dahil nakain ko ikaw ay ng out of six pay coffee. sa kasong human Coffee trafficking. six yan. Seryoso yan. Ngayon, narinig ko mga kahombre ko. Pinapakapal ulo ko nito si Mr. Lapastangan, ano mga kahombre ko. Ang iniyayabang mo niya mga kahombre ko ay ang kanyang maganda raw at masugid daw na apelido. Pipitsugin? Hindi ka pipitsugin pamilya? War na kula Eva. Aba, wala akong narinig sa Pilipinong matibay na kaya pilitong war na kula Eva. Walang tibay. Antonio matibay yan. Nanay ko Antonio, di ba? Mangusin matibay din yan. Di ba? Marcos matibay din yan. Alejandro matibay din yan. Carino matibay din yan. Nagsama-sama na lang sa dugo mo, di ba? Pero yung war na kula Eva, wala akong narinig na matibay na pamilya. Wala akong narinig na yung war na kula Eva, matibay na pamilya sa Pilipinas. Parang Wala akong narinig kailangan na- ipalit sa aking silya ang Dito sugar sa and coffee. ating Marami bayan na Pilipinas, wala akong narinig na war na kula Eva na matibay. Wala. Hindi ka naman taga rito eh. Ano tayo pa lang dito, di ba? Totoo siya. Matibay na pamilya namin, mag-research ka muna. Pag nag-research yun, makikita niya na isa lang uhuging vlogger na nag-i-endorse ng peking abogado, peking lawyer para makapambuto ng Pilipino. Mangusin, Antonio, ano pa ba kung ano-ano pa. Basta wag lang Marcos kasi hindi ka Marcos, ha? At tama ka naman, Norman Gusgusin. Mag-isa lang ang aking apelido. Kumikinang, ha? Kasi virgin pa yan, ha? Kasi tama naman, banyaga ang aking apelido, ha? Wala naman tayong magagawa dyan, di ba? Kasi half ako, di ba? Sa totoo lang, Norman Gusgusin, my life is a gift from God, tama? Ayaw ko lang yung buhay mo, ha? Kasi parang yung buhay mo is a gift from Satanas yata, ano? Kasi parang crazy yung buhay mo, no? Ang dami mong kaso, ang dami mong warrant, tinahabol ka lagi ng justice system. Ewan ko, nagtatago ka sa warrant mo, paalis-alis ka sa syudad mo, wala kang bahay, nakarental ka lang, sasakyan mo, mas karag-karag pa sa jeep. Bigyan ng din. Bakit itong si Makagago? Alam mo yun, what a life, man. Walang pamilya, walang anak, walang asawa, wala lahat, di ba? Pamilya din tao. Ako lang walang pamilya, walang papal sa akin. Kaya nag-iisa lang ako. Niyayabang mo lang yan eh. Galing mismo yan sa iyong kapatid. Na huwag na lang nila idamay yung mga sumunod sa amin kasi wala si kumbaga wala silang kinalaman sa buhay mismo na pinagkagagawa mismo ng tao kasi wala silang hindi nila abutan yun eh. Hindi nila nakakita, hindi nila nakasama yun eh. Nagdadamay na lang din sila because of what he did. Kahit man ako, sabi ko tahimik yung buhay ko pero dahil sa alam ng tao na konektado ako sa kanya, damay ako. Not your ordinary sweet spaghetti. This is for grown-ups only. The new USC Slicey Sweet and Spicy Spaghetti Sauce. Try now. Damay ako. Kahit kapatid mo. Ganito kinukuha ko kasi para kontrolado, di ako marunong magtansya. Huwag mong gamitin Minsan masyado ang mapait man, apelido minsan namin. sakto. Bakit? Kasi nadadamay ang pamilya natin sa kabulastugan mo. Kalapastanganan mo. Ayan ang motibo. Makinig ka sa kapatid mo. Mas may utak pa na ata yung jam sa'yo. Imagine ninyo, mga kahombre ko, ha? Umamin siya na siya pala ay mangusin. So hindi na ko maintindihan, mga kahombre ko. Ano ba talaga ang pagkatao ng tao na ito? Ang kauna-unahang tao, ang PSA at passport ay magkaiba ng date of birth at Lagay na place natin of birth. sa Norman Mangusin. Palakpakan ang putang inang yan. In short, yung iniyayabang mo na apelidong magiting na mangusin kung saan nagpangkit ka na naman ng syudad kung taga saan talaga yung mga mangusin na yan. So in short, madadamay na naman sila sa kabalasan mo sa internet and inevitably, makukulaw na naman yan sa internet dahil sa'yo, dahil sa mga kalibangan na salita mo. Kawawa naman, di ba? Pero wala, ganun talaga, social media yan. Kaya dapat, huwag mo nang gagamitin yung mangusin na yan at huwag mong iyayabang yan. Kasi ang pagitingan ng mga naunang mangusin or Antonio sa'yo, wag lang Marcos, ha? Ulitin ko. Kasi Marcos ka, allegedly. Allegedly. Hindi ikaw yun. Kaya huwag ka mag-alala sa apelido ko, Norman Gusgusin. Kasi yung apelido ko, Transfer natin yung- dadala nun. And ako ang kauna-unahan na gagawa ng history through that surname. Yun nga yung maganda eh, di ba? Kesa ikagrab mo yung kagitingan ng mga ancestor mo at iyayabang mo ngayon. Ay, ako hindi ako ganun, man. Ako yung underdog. Ako ilalaban ko yung apelido ko dito sa Pilipinas. Mga hombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko sa trabaho. Walang katapos ng trabaho. Pero syempre, mga hombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mo deposit. Malaki. Ano pang hinihintay mo, hombre ko? Itapang mo na yan. So yan, ito na natin. Ay, naku. Papasikatin ko, gagawin kong legendary tulad ng mga gagawa sa amin. Legendary MG. Yan ang mangyayari sa aking apelido, ganyang status. Sarap natin talaga. Ano ba? Ang kamangha-mangha sa pangalan at apelido mo, ha? Isulat nga ho natin ang fake na pangalan, Francis Leo Marcos sa papel. Ayan ho, ang makikita natin dito, Supreme Court finds Francis Leo Marcos over mockery. Guilty sa indirect contempt. Ayan ho mga nakikita ko. The other Marcos found guilty of indirect contempt. Francis Leo Marcos pinagmulta ng Supreme Court. May 19, 2020. Operatives of NBI Cybercrime Division served a warrant of arrest kay Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Yes, kahit ako mapapahiya ako. Nakakahiya sobra. Ayan talaga nakakahiya. Ayan ang sinasabi ko sir. Itay mo yung apelido ko yung pangalan ko sa Google. Wala lang. Normal lang na social media influencer. So in short, Norman Gusgusin,
Sino? Ang nakakaya pangalan. Ang apelido ko o ang apelido mo. Di ba? O kaya ang pangalan ko o pangalan mo. Huwag mong iyabang yung dating mga achievement ng apelido mo. Wala na yun. Okay, wala na yun. Ikaw at ako ang usapan dito. Huwag ka mandamay ng kung sino-sino. Ayan kasi ang sinasabi ko sa'yo. CR, or ano po? Ikaw namang apelido ko sinasabi ko sa'yo. At yun, ang mawasak sa'yo rin. Oo? Huwag kang magpakulwa-kulwali dyan. Hindi mo alam kung anong apelido. Sinasabi ko, takot ka lang eh. Dati-dati ang sabi mo. Ang tagal na ito. Patay pa rin ni Bobby. Oo. Tapos bigla ngayon, ganito na sinabi mo. Grabe mo kasi pinaiyak mga lobos na. Pinaiyak mga lobos. Wala naman sinabi sa kanya. Sila lang nagkalala sa sarili nila. Normal, mag-ingat ka sa mga salita mo kasi hindi ka talaga uurungan ng pamilya. Lagot ka, exciting to. Hindi pa ba nakakarating yung bigat ni MG sa'yo, ha? Nakarating na yata o nagkukulwa-kulwari ka lang na hindi Hindi mo na yung alam high ito yung- at hindi mo ramdam ang bigat ni MG. Ah, ito, hindi ko alam yung pressure eh. Parang mali yung Sa nakalagay eh. Vice Mayor ng Check ko mamaya. Parañaque na si PM Bernabe. Binanggit mo, pangalan niya, pinagyaman mo siya. Shoutout ka rin kay Back Vice Benjo Bernabe. O, bye. O, yung Jaguar na, yung pinagaling kong Jaguar, galing kay Vice Mayor Benjo Bernabe. 2015, magkasama kami bago magpasko. 2016, yan. Isinama ko mismo yan si Vice Mayor Benjo. Ngayon Presidente Bongbong Marcos. Talagang ihinarap ko siya. Pinagkamay ko silang dalawa. O, Vice, thank you. Parañaque na rin ako ngayon, o. Pagkatapos noon, mga kahombre ko, nung iniyabang niya si PM, pinakato ko ang mga kahombre ko dyan. Mga kahombre ko, tanungan natin, kung totoo ka nilala ng Vice Mayor ng Parañaque itong tokmol na ito. Wala pang 24 hours, sinagot agad ho ni Vice Mayor at sinasabi niya na hindi kanya kilala. Tapos ito malupit. Sa araw na yon, itinanggi niya rin mo at wala daw siyang sinasabing ganon. Boss, ano masasabi mo sa statement ni Vice? Tama naman. Pero hindi niya rin lahat. Tama, hindi ko niya kukontra yun. Claim niya yun. Pero hindi ako resibo. Ano kayo, nasabi din naman yung resibo na. So, yun lang guys. Nalay ko na to. Tama naman. Ang mananalo sa pahula natin kung magkano ang nagastos ko doon sa groceries ko na 6 na plastic bag sa SM Hypermart. So, ayan. Pakita ko lahat sa inyo ha. Baka akala nyo joke lang, no? So, ito. Sa Head and Shoulders natin, 269 yun. Dalawa na yun. Kasi dalawa yun eh. And then, ano yun, yung dalawa na 108 times 2 times 27. Tapos yung Pride Calamansi, yung powder soap yun, 54. Yung Betadine na Fem Wash yun, 146. And then, yung Charm na napkin ba yun? 40 pesos. Dalawa kasi yun. Hygienics is 114.75. Tama pala yung tatluhan yun na sabon. Shampoo na Palmolive, 127.75. And then, yan. Basta makita ninyo, Pansit Canton, nandyan din, diba? O, see? Angel Creamer, dalawa, so 94. Queso, 41. Oyster sauce is, 109 pala yun. Mali yung nakita natin sa ano. Pineapple, 42, 41. Bakit tig-isa-isa ginawa sa pineapple? Tatlo yun Corn kernel, 41. Ribisco, 69. Yung manpak. Leslie. Red Hot, 92. 32.50. Ayan. Yung chichirya yun. Yung cheesy. Tapos yung movie, diba? Mayroon tayong nakuha nun. Marbis na bread, angel cream. Yan. So, yan lahat yun. So, nakita naman ninyo sa baba. It's 2,487.88. 2,487.88. Nakita ba? Yan. 2,488. Ito po yung total. Ito ho ang total ha. Baka sabihin ninyo na naman, hindi siya true. Ayan, total po yan. Nagbayad tayo ng 3,000. So, 2,487.89. 89. Lahat-lahat. Diba? So, yan. Sinong nanalo? Congratulations sa nanalo. 2,487.89 pesos. Congrats!